dahil nga gigil na gigil ako doon sa alamang na nakita ko o yung balaw kung tawagin nung ako ay nanghihibasan, kaya naman ako'y napaisip na gumawa nga ng sirok. Kasi nakakatuwa nga at yan ang gandang salapin kasi nga ay anong dami doon sa hibasanan. Aba ay masarap man din yung ukuyin o kaya naman ay gisahin. At ang naisipan ko ang gawing sirok aring ang fishnet kasi nga ay tahin na baga siya. Kung bakit tatanggalin ko na nga lang aring kanyang tangkay tapos ilalagay ko na lang din sa kawad, eh di ayos naman din at may sirok na. At wari ko naman na hindi lulusot yung dini gawa ng medyo mahilab-hilab na baga yung mga alamang o kaya yung balaw. Naari nga pala yung alamang na nakita ko kahapon. Ayan o, tingnan nyo naman kung sino ba namang hindi maiinggan yung hulihin yan kasi nga napakarami yan. Hindi lang masyadong makita dito sa aking camera. Aba ay nakakasawa din naman, puro na lang ang kinaso ng ulam. Bali napapanahon nga pala ngayon talaga ang mga balaw kaya marami niya andito ngayon. Pati yung mga baga, yung yung manansi. At kapag panahon nga talaga niyan, ay naku, napakarami nga niyaan sa hibasanan. Isa nga rin yan sa pinagkakakitaan namin dito sa probinsya. Kaya nga lang kapag talagang dagsa niyaan, napakamura lang ng bili sa amin. Isang timba ay halos 50 pesos laang. At kapag talagang dagsang ay halos 20 pesos na lang ang bili sa isang timba. Yung gana rin timba baga. Kung minsan pa nga ay talagang hindi na binibili kaya naman ay binabagoong nga namin. Kaya nga lang, ang bagoong naman din sa amin. Kapag bibili ka na yung isang plastic na pangyelo, ang laman, ay naku 10 piso laang. Lugi pa sa pambili ng asin. Kung minsan nga hindi na halos din binibili at hinihingi na laang. Bali galing na nga pala din si Papa sa hibasanan at ang sabi nga niya ay wala daw siya nakitang balaw. Ano ba naman yan? Sayang lang effort ko sa paggagawa na ring sirok. Ay hala, kahit ano na lang masirok din sa dagat, eh di yun na lang ang aking alutuin. Marami din naman mga isda-isda din sa batuhan. Kumbaga yung mga natatrap baga, yung mga dati kong video, yung mga nakikita kong mga nagpapakating isda sa batuhan. Kung noon ay pinapakawalan ko sila ay ngayon, humanda kayo sa akin, sisirokin ko kayo. At habang ako nga ay naglalakad din sa may lamawan, ay may naapakan akong kasag kaya naman ako napahinto nga. Ay di ikaw ngayon ang buinamano sa aking sirok. Kaso nga lang ay wari ko hindi pa malang ito naiitas kaya naman pinakawalan ko na nga muna at gawa ng yan liit pa. Balikan na rin nga pala sila bumalay sa buhangin kaya naman talagang hindi mo siya masyadong mapapansin. Kung hindi ko pa nga rin naapakan na hindi ko pa makikita. Iniwanan ko na nga pala muna yung timba din sa may bakuntod at nagumpisa na nga akong maghanap kung ano baga ang pwede kong sirokin din sa hibasanan. At nakakapagtaka nga dahil bigla na lang dumami ang manghihibasan din sa amin. Kung dati ay wala naman talaga halos nang hibasan dito kundi ako lang lagi mag-isa dito sa dagat. Pero ngayon ay napakarami na. Hindi nga lang masyadong makita sa camera kasi malayo sila. Pero okay lang naman, bahala sila. At habang ako ay naglalakad din sa batuhan, nakakita nga ako dito ng seahorse. Ayan, natrap siya dito sa may lamawan. Wala lang, share ko lang. At kasama ko nga rin pala ang aso naming si Abong. Abay, himalat ako hindi iniwan. Kasi dati inihahatid lang niya ako sa hibasanan tapos umuwi na rin siya. Pero ngayon man ay lumusok din sa hibasanan. Ano kaya nakain na rin asong ari. At pagdating ko nga din sa may lamawan, ayan nakakita nga agad ako dito ng kulapnit. At ayun, shoot agad sa aking sirok. Paano tayo pamulog-mulog ay? Tapos may nakita nga rin ako ditong palata na nagsumiksik din sa may bato. Kalimitan nga pala ako nakakita ng mga ganaring palata kapag mga nakakatihan baga. Sila yung mga tipong mga mulog na pag-dive baga nila ay diretso ay sakati. Kaso ay aba, mahirap din naman hulihin ay kanina ko pa kasi hinuhuli, hindi ko mahuli. Yung mga time na yan ay nakalimutan ko na may dala akong sirok. Diba? Mulog din. May nakita nga rin pala ako ditong pakoy. Ayan, nasa ilalim siya ng bato. Ayan Ayan, sisirokin natin dahil naalala ko may sirok nga pala ako. Ang ganda rin nga palang pakoy ay masarap din yan iihaw, lalo na kung mataba siya. At ayan nga at nahuli na nga natin. Abay, kung hindi mo pa naman mahuli yan, ayan ang babaw na niyaan. Wait lang at ipapakita ko nga sa inyo kung ano bagang hitsura na rin sinasabi kong pakoy. Wait lang, sumasabit kasi yung kanyang yung kanyang tinik. Sumasabit doon sa lambat kaya hindi ko mahatak pataas. Hindi ko madampot. At yun nga, ang animal ako ay kinagat. At tingnan nyo nga naman yung pagkakakagat sa akin ay parang nagkamatan ako din sa aking kamay. Ayos din, mamaya ka sa akin. Buti na nga lang din at bumitaw agad kasi nga napakatalas talaga ng ngipin niyang animal na yan. Medyo napaaga nga palang gising ko kaninang umaga kaya naman ako inaantok pa nung ako pumunta din ng hibasanan. Kaso nung nakagat nga ako ng pakoy, abay nawala yung antok ko ay. So yun na nga, mabalik tayo. Nakakita nga pala ulit ako dito ng kulapnit na yan sa may gilid ng bato. Madalas nga din pala ako makahuli ng mga gantong kulapnit kapag ako ay nangihibasan. Hindi na nga lang kasi ko na ibibideo minsan kasi nga ay focus ako doon sa hanap buhay namin. Wow, sana all focus. Bali may nakita nga rin pala ako ditong barong. Kaya nga lang ay medyo maliit pa siya kaya naman hindi ko na nga kinuha. At sa kaya nung talas baka ako'y masugatan pa. Kung kanina nga ako'y nakagat na ng pakoy, ngayon naman ay ako'y asugatan ng barong. Abay wag na. Hey iya, ba't parang hindi makamove-on doon sa pakoy? Speaking of pakoy, ayan nga nakakita na naman ako ng pakoy dini ay. Pakoy yakoy, yari ka sa akin. Ako'y kinagat ng kasama mo, dali kayo sa akin dalawa. Iihawin ko kayo. Nga pala ang mga pakoy ay parang saguksok din. Kumbaga ay medyo pabibi nga sila gumalaw. Mahinhin baga. Yun nga lang talaga nangangagat.
At para nga makamove on na ako sa pagkagat sa akin ng pakoy, kaya naman ako'y magaluto na nga. At medyo marami-rami naman na rin nahuli ko. Ito ay isang ulaman na para sa akin. Ako lang din naman ang kakain, hindi ko pa ito halos mauubos. Pero kapag naman ako ay nagaluto at may natitira nga akong pagkain na iniuwi ko rin sa bahay, gawa ng inuulam din namin doon. Pero kadalasan ang niluluto ko sa pagbablog ay konti lang kasi nga ay lagi din naman kasing may ulam sa bahay. Bala ko nga pala sanang isama na lang aring pakoy sa pagsisigang ko ng isda. Kaso nga lang abayanong talas naman talaga ng aking kutsilyo at hindi mo lang inatablan. Gawa ng matigas nga rin pala ang balat na ring pakoy. Kaya nga ayun, iihawin ko na nga lang talaga silang dalawa. At arin na lang mga kulapnit, gangat at palata ang aking isisigang. May nahuli din nga pala akong gangat. Ito nga ay ibang klaseng gangat, yung gangat baga sa batuhan. Ayan, makapal nga pala yung laman niya at masarap itong iprito. O di kaya naman ay kilawin. Dini nga pala ako nagalinis ng isda din sa may sapa-sapa. Hindi naman to as in yung sapa na tabang ha, kasi ang dumadaloy na tubig dito ay galing sa palaisdaan. Maganda kasi maglinis ng isda dito at malilom at saka yan ang linaw ng tubig. May paghuhugasan din naman ako ng pinaglinisan ko ng isda. Dini talaga sa amin wala ka talaga matatagpo ang tabang. Pati nga ang balo namin ay alat din ang laman. Ari nga palang palata, ayan ang sarap nitong iganga. Gawa ng malinam ng bagay yung laman niya. Ganyan nga lang pala talaga sila kalalaki at hindi niya nagalalaki ng sobra. Matapos ko nga linisin ay hinugasan ko naman din sa may daluyan ng tubig. At yan parang yan ang sarap nga maligo dito. Kahit yan ang babaw. Gawa ng nakatuwa kasi parang ang fresh ng tubig na nadaloy dito kahit galing pala isdaan. Palagi din naman kasing malinis ang palaisdaan dito, gawa ng tabing ilog ay di lagi napapalitan nga ng tubig kapag nag-high tide. Hindi nga tulad sa ibang palaisdaan na yanong kati ng tubig kasi nga hindi na napapalitan ng tubig. At kung titingnan nyo nga aring agusan na iyo, kala mo talaga siya ay tubig tabang, pero alat yan. Nga pala at dahil maraming tao nga dito sa Hibasanan ay lumipat nga ako ng pwesto ko na paglulutuan kasi nga dun sa pinaglulutuan ko ay doon sila nakatambay. Ay nakakahiya naman, char, akala mo naman ay pagmayari ay. Dini nga pala ako sa buhanginan pumwesto at parang maganda rin naman at gawa ng makakalupagi nga ako kaysa doon na puro dolaruhan. At maraming ang panggatong na nandin nila ang ay yung mga naanod na kahoy-kahoy. Hindi ko na kinakailangan pang manghagilap kung saan. At saka ayan, yung lakas din naman ng hangin at ako'y may hirapan laang din doon magluto. At malampas na naman ang apoy. Hindi nga katulad dito at gawa ng medyo maraming puno-puno baga kaya hindi malakas ang hangin. At nakakatuwa nga kasi napakadali magpadalit ng apoy dito kasi yung mga panggatong ko dito ay yung mga naanod laang daghit kung tawagin din sa amin. Yung mga naaanod baga tapos napapadpad sa buhanginan. Kasi nga ito yung tuyo baga sila. Hindi katulad nga ng pipisik na hirap din halos pabagahin. Tapos ayan nga inihaw ko na muna aring pakoy at ayan nagkukulupog pa. Ay kahit magbalibalintong ka dyan, wala kang takas dyan. At habang ako nga ay nag-aihaw, ay nilagyan ko na nga ng rekado aring isda na isisigang ko. Bali pinutol ko na nga pala aring lara para baga maanghang. Yung tipong paghigop po ng sabaw ay talaga namang nahagod sa lalamunan. Tapos bigla kang masasamid, ay ayos. Mahilig kasi talaga ako sa maanghang. Kasi nga para sa akin ay kapag walang anghang ang pagkain, para baga siyang walang lasa, parang ang tabang. Tapos ayan nga at nakremate ko na aring pakoy. Kasi ganyan talaga yan ihawin kasi nga napakakapal ng balat niyaan. Kahit sunog na ang balat niyan, tama lang yun, deserve na yan, nakwasat ng agat ay. Hindi. I mean, kahit sunog na yung balat niyan, yan ay hindi pa rin sunog yung kanyang laman. Kumbaga tamang-tama lang yun. Matapos ko mag-ihaw, isasalang ko naman aring aking isisigang. Nakakatuwa nga kasi ang dami ko rin nahuli kahit papaano. Kasi nga, iswertihan lang naman yun kung matatapatan mo o makikita mo sa Hibasanan ng isda. Kasi nga yan ay mga nagapakati laang. Kumbaga nakukulong laang na hindi sinasadya sa mga lamawan. Maliban na laang kung talagang maraming isda sa lugar na yun. O di kaya naman ay may lambat at makukulong nga talaga ang isda kapag humibas. Tapos ayan nga at luto na ang ating sinigang na kulapnit, palata at saka gangat. At agad ko nga siyang inahon at hindi ko na tinikman. Gawa ng klarado ng lasa niyan. Ay iya yan ang yabang. Nakatuwa naman at parang yan ang aga ko matapos magluto. Hindi tulad ng mga nakaraang kong vlog na nakakain ako ay alauna na. Pero ngayon ay ayan ang aga, alas 11 tapos na ako magluto, o di ba? Makakapag voice over pa ako din sa dagat. Nga pala share ko lang, kapag nga pala ako ay nag-voice over, ako ay lagi na problema kung ano bagang apagsabihin ko din sa video para mapaabot ko siya ng 10 minutes. Pero minsan ako ay nagugulat na laang, lampas na pala ng 10 minutes yung pinagsabi ko, pero hindi pa ako tapos sa sinasabi ko. At dahil nga sa kamamadali ko diyan, gawan ako natatakam talaga doon sa aking ulam. Pati ba naman yung sausawan ay nalulok ko na. At yun na nga, kain po tayo guys. Nakakatuwa naman dito sa pwesto ko kasi nga nakalupagi lang ako. At ayan nga pala yung dala kong rice. One rice lang talaga ako lagi. Pero kapag sa ulam, naku, kahit isang kaldero pa. Halata naman sa katawan ay patpatin na para bagang bulatihin. Hindi lang talaga ako makanin. Tapos ayan nga at pil na pil ko na masyado yung paghigop ng sabaw ay parang gusto ko na lang magsabaw at ayoko na magkanin ay. O tapos na ito na nga pala yung inihaw kong pakoy. O akala nyo sunog na pero hindi pa yan. Tingnan nyo naman yung laman niya diba? Tamang-tama lang yung pagkaluto niya. Hey, sino kaway mo bi? At napansin ko nga din sa may pipisik ay parang yan ang ganda rin paglagay nila ng duyan Kaso yun nga lang medyo mababa talaga pero okay lang naman yan. Yung pa laang baga.
pahiga-higa lang, pakuya-kuyakoy, o diba? Sarap ng buhay, tambay. Proud pa ang animal. Hoy, ang bibig, grabe. Parang ang bibig ko ngayon ay puro kagaspangan O hindi, joke lang yun. Pero lahat naman talaga ng tao ay may tinatagong kagaspangan. Hey, pinagpilitan pa talaga. Pero yun ay biro lang naman, wag niyong seryosohin. Ako na lang ang seryosohin niyo. Hey, yanong kiri na naman. At bago pa nga kung saan kakirihan pa mapunta ang usapan, ayun na nga, hanggang dito na lang po ang aking vlog. Marami po palang salamat sa mga nanood na rin aking video. At kung nakaabot ka po hanggang dito, ay pa-subscribe naman po ng aking YouTube channel. O di ka naman po ay follow niyo po ako sa Facebook page ko, Miss Tabu de Vlog. Yun lang po, thank you. Shout out kay Eric Rodelas Villasanta, Gel Rasales, Nino J. Tarega, Angela Gabion, Nelia Gabion, El Nido Palawan, Tintin Agaton, Carlo Labrador, at kay Jericho Sanghines.